Maingat kong itinitiklop ang mga mamahaling polo ni Luis sa loob ng aming maleta. Amoy lavender ang silid, puno ng bango ng pag-asa dahil ipinagdiriwang namin ang aming ika-10 anibersaryo bukas. Hinahaplos ko ang aking tiyan, kung saan namamalagi ang isang maliit na himala, ang 3 buwang sanggol na hindi ko pa naipapaalam sa kanya bilang sorpresa. Ngunit ang katahimikan ng silid ay nabasag nang marinig ko ang pag-vibrate ng cellphone ni Luis sa ibabaw ng kama. At dahil nakakonekta ito sa Bluetooth speaker, ang boses niya ay umalingaw-ngaw ng buong linaw. I can't wait to kick her out, Mom. Nakakasuka na ang makita ang pagmumukha ni Ann araw-araw. Para siyang malas na nakadikit sa balat ko. Iyon ang boses ni Luis, ang asawang pinaglingkuran ko ng buong puso. Sinundan ito ng matalas at mapanuyang tawa ng aking biyana na si Doña Remedios mula sa kabilang linya. Sabi ng matanda, siguraduhin mo lang na wala siyang makukuha kahit isang kusing pag-alis niya. Iwanan mo siya sa kalsada kung saan mo siya pinulot. At ang sanggol na sinasabi mo? Siguraduhin mong hindi yan magiging sagabal sa pagsasama niyo ni Monica. Mas kailangan natin ang yaman ng pamilya ni Monica kaysa sa isang baog at walang silbing asawa. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang init ng pag-ibig na nararamdaman ko kanina ay mabilis na nagmalamig, naging kasing tigas ng yelo na bumabalot sa aking puso. Hindi ako huminga ng malalim. Hindi ako humikbi. Nanatili ako nakatitig sa maletang kalahati pa lamang ang laman. Sa bawat segundo ng katahimikan, ang bawat sakripisyo ko, ang pag-iwan sa sarili kong pangarap, ang pagtitiis sa panglalait ng kanyang pamilya, at ang pagtatrabaho ng palihim para bayaran ang mga utang ni Luis, ay tila mga piraso ng salamin na sumusugat sa aking alaala. Bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Luis, hindi nag-iisa, kundi kasama si Monica na nakasuot ng isa sa aking mga paboritong damit. Walang bahid ng gulat o pagsisisi sa mukha ni Luis nang makita niya'y nakikinig ako sa speaker. Sa halip, lumapit siya at marahas na hinablot ang maleta. Itinimbuwang ang mga gamit ko sa sahig. Narinig mo naman pala, hindi ba? Mabuti ng ganito para hindi na ako magpaliwanag. Sabi ni Luis habang iniaabot sa akin ang isang dokumento. Ligaan mo ito. Kasulatan ng pag-alis mo sa bahay na ito at ang pagtalikod sa anumang karapatan mo sa kumpanya. Nayunaan, may flight kami ni Monica mamayang gabi at ayoko nang makita ang anino mo pagbalik ko. Humakbang palapit si Monica. Ang kanyang mga mata ay puno ng tagumpay habang nakatingin sa aking tiyan. Na tila ba alam niya ang aking sekreto? Don't be a martyr, Anne. You're just a parasite in this family. Umalis ka ng may kaunting dignidad kung mayroon ka pa nyon. Sa sandaling iyon, may kung anong pumuputok sa loob ng aking isipan. Ang lahat ng emosyon, ang sakit, ang pagtataksil, ang pot, ay tila nag-convert sa isang malamig na enerhiya. Tinitigan ko si Luis sa kanyang mga mata. Wala na ron ang asawang minahal ko, kundi isang stranger na puno ng kasakiman. Isang malakas na sampal ng katotohanan ang gumising sa aking pagkatao. Bakit ako iiyak para sa isang lalaking handang pumatay sa akin at sa aking anak para lamang sa pera? Gusto niyo ba talagang pirirmahan ko ito? Mahinahon kong tanong. Ang aking boses ay hindi nangangatog. Ito ay tuyo at matalim, kasing talas ng isang scalpel na handang humiwa. Pirmahan mo na! Huwag mo kaming ubusan ng pasensya! Sigaw ni Luis habang dinuduro ako. Kinuha ko ang panulat. Sa isang mabilis na galaw, nilagdaan ko ang papel, ngunit hindi bilang pagsuko. Alam ko ang bawat butas ng batas na ito. Alam ko ang bawat ilegal na transaksyon na ginawa ni Luis sa kumpanya. Dahil ako ang gumagawa ng kanyang mga report. Sa bawat letrang isinusulat ko, nanunumpa ako sa sanggol sa loob ng aking sinapupunan. Hinding-hindi kita hahayaang maging katulad nila. Tumayo ako ng tuwid, mas matangkad pa kaysa sa nararamdaman ni Luis sa sandaling iyon. Kinuha ko ang aking passport at ang maliit na sobre ng aking ultrasound mula sa ibabaw ng mesa. Hindi ko sila tinapunan ng kahit isang luha. Luis, Doña Remedios, ibinibigay ko sa inyo ang bahay na ito. Ibinibigay ko sa inyo ang kumpanyang ito na malapit ng gumuho dahil sa sarili ninyong katakawan.
Wika ko habang naglalakad patungo sa pinto. Ngunit tandaan niyo ang araw na ito. Ang pagtalikod ko sa pinto na ito ay hindi pagtakas. Ito ay ang pagsisimula ng inyong bilang na mga araw. Anong sinasabi mo? Hibang ka na! Habol na sigaw ni Luis, ngunit hindi ko na siya nilingon. Lumbas ako ng mansyon sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Ang lamig ng tubig ay tila naghuhugas sa lahat ng dumi ng nakaraan. Sumakay ako sa isang naghihintay na sasakyan na kanina ko patinawagan bago sila pumasok. Sa loob ng kotse, kinuha ko ang aking cellphone at nagdial ng isang numero na matagal ko nang hindi tinatawagan. Hello, Dad? Handa na akong bumalik at handa na akong kunin ang lahat ng nararapat sa akin. Habang papalayo ang sasakyan, nakita ko sa side mirror ang malaking logo ng kumpanya ni Luis na unti-unting lumiliit. Sa aking isipan, may isang imahe ng apoy na tumutupok sa lahat na iyon. Hindi ako maghihiganti gamit ang galit, kundi gamit ang tagumpay na yayanig sa kanilang mundo. Ang huling nakita ko bago kami tuluyang lumayo ay ang anino ni Doña Remedio sa bintana. Nakatingin sa akin ng may mapanuring mata. Ngunit hindi niya alam, ang babaeng pinalayas nila sa ulan ay hindi na babalik bilang asawa. Babalik ako bilang ang buyong bagyo na wawasak sa kanilang kaharian. Ang 15 taon ay tila isang mahabang panaginip na binubuo ng pawis, dugo at matinding disiplina. Habang bumubukas ang pinto ng aking pribadong jet, sinalubong ako ng pamilyar na halumigmig at init ng Maynila. Ngunit hindi katulad noon na basang-basa ako sa ulan at walang masilungan, ngayon ay isang makintab na itim na sasakyan ang naghihintay sa akin sa mismong tarmac. Ang bawat hakbang ng aking suot na itim na stiletto sa semento ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Welcome back to the Philippines, Madam An. Bati ng aking chief of staff na si Sarah habang iniaabot sa akin ang isang tablet na naglalaman ng pinakabagong ulat sa ekonomiya. Hindi ko siya sinagot. Tumingala ko sa langit at hinayaan ang sikat ng araw na dumampi sa aking mukha. Ang mukhang ito ay hindi na ang maputla at matatakoting An. 15 taon na ang nakalilipas. Ngayon, bawat guhit ng aking makeup at ang bawat hibla ng aking maingat na inayos na buhok ay sumisimbolo sa isang babaeng hindi na muling magpapaapi. Mama, are you okay? You look intense. Isang barito ng boses ang bumasag sa aking malalim na pag-iisip. Nilingon ko si Anton, ang aking labin, 5 taong gulang na anak. Siya ang aking buhay, ang aking lakas, at ang buhay na ebidensya na nagkamali si Luis nang itapon niya kami. Si Anton ay matangkad, may matatalas na mata na nakuha niya sa akin at isang aura ng katalinuhan na malayo sa kanyang edad. Suot niya ang kanyang school blazer mula sa isang elite international school sa Singapore at ang kanyang ngiti ay sapat na upang tunawin ang yelo sa aking puso, kahit panandalian lamang. I'm more than okay, Anton. Sagot ko sa kanya sa wikang Taglish habang sumasakay kami sa loob ng sasakyan. I'm just breathing in the air of a city that owes me a lot things. Sa loob ng sasakyan, binuksan ko ang tablet. Ang unang balita na bumungad sa akin ay ang headline ng business section. L&R Construction on the brink of bankruptcy. Will a savior emerge? Napanghisi ako nang makita ang larawan ni Luis sa artikulo. Mukha siyang matanda, pagod at puno ng stress. Ang kumpanyang itinayo sa pamamagitan ng aking paghihirap ay unti-unti nang nilalamon ng kanyang kawalan ng kakayahan at ng luho ni Monica. Sarah, balita ko ay sinusubukan ni Luis na kumuha ng loan sa mga lokal na bangko? Tanong ko habang nakatingin sa labas ng bintana, pinapanood ang mga pamilyar na kalsada ng Maynila. Yes, madam. Pero dahil sa utos nyo, lahat ng mga bangko na sa ilalim ng ating network ay tinanggihan ang kanyang aplikasyon. He's desperate. Ang balita ay ibinibenta na rin nila ang ilang mga ari-arian ni Doña Remedios para lang makabayad sa mga supplier. Paliwanag ni Sarah. Isang malamig na kasiyahan ang dumali sa aking mga ugat. Desperado na sila. Iyon ang posisyon na gusto kong makita sila. Ang nagmamakaawa, ang walang malapitan,
ang nararamdaman ang bigat ng bawat segundong lumilipas habang gumuguho ang kanilang mundo. Good. Prepare the proposal for the AN International buyout. But don't use my name yet. Gamitin mo ang pangalan ng ating subsidiary sa London. Gusto ko silang bigyan ng pag-asa, Sarah. Isang maliit na butas ng liwanag bago ko sila tuluyang ibaon sa dilim. Utos ko ng may otoridad. Mama, tawag ni Anton habang nakatingin sa akin ng may pag-aalala. Is this about the man you told me about? The one who abandoned us? Hinawakan ko ang kamay ni Anton. Ang kanyang mga palad ay mainit, kabaliktaran ng aking mga daliri. This is about justice, Anton. Justice that is 15 years overdue. Gusto ko makita mo kung paano bumabagsak ang mga taong naniniwal ang kapangyarihan ay ginagamit para manapak ng kapwa. Tumigil ang sasakyan sa harap ng aming bagong penthouse sa Bonifacio Global City. Pagbaba ko, isang sobreng kulay ginto ang inabot ko kay Sarah. Ipadala mo ito sa opisina ni Luis na yun din. Sabihin mo ito ang tanging paraan para hindi siya mabulok sa kalsada. Sa loob ng sobre ay isang maikli ngunit mapanirang alok. Isang investment na tila galing sa langit ngunit may nakatagong kondisyon na magbibigay sa akin ng karapatang kuhanin ang lahat ng meron sila sa loob lamang ng isang pagkakamali. Pumasok ako sa penthouse at humarap sa malawak na salamin na nakatingin sa buong syudad. Itinaas ko ang aking baba at nagpakawala ng isang mahinang tawa na hindi umabot sa aking mga mata. Luis, Doña Remedios, welcome to your worst nightmare. Hindi niyo ako nakilala noon, at mas lalong hindi niyo ako makikilala ngayon. Bulong ko sa aking sarili. Sa sandaling yon, ang aking telepono ay tumunog, isang mensahe mula sa aking spy sa loob ng kumpanya ni Luis. Tinanggap na ni Luis ang sulat. He is calling an emergency meeting with Monica and his mother right na yon. Napangiti ako ng mas malawak. Ang pain ay kinagat na ng isda. Ang tanging kailangan ko na lang gawin ay hintayin ang tamang sandali para hilahin ang PC at panuurin silang mabulon sa sarili nilang kasakiman. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay ang susunod na impormasyon mula sa aking spy. Madam, may isa pang investor na lumalapit kay Luis. Isang pangalan na matagal na ring nawala sa eksena. Nangunot ang aking no. Isang hindi inaasahang variable sa aking perpektong plano. Sino ang taong ito na nangangahas humarang sa aking paghihigante? Tumigil ang aking sasakyan sa harap ng gusali ng L&R Construction. Tiningnan ko ang kupas na semento at ang tila nangangalawang na logo ng kumpanya. Dito ako dati nagtatrabaho ng walang sahod, tinitiis ang gutom para lang may maipambayad si Luis sa kanyang mga luho. Ngayon, ang bawat hibla ng aking suot na puting silk suit at ang bigat ng aking mamahaling bag ay nagsisilbing baluti laban sa mga multo ng nakaraan. Madam, nandito na tayo. Nakahanda na ang boardroom. Luis is waiting, and according to my source, he's been pacing back and forth for an hour. Ulat ni Sarah habang binubuksan ang pinto para sa akin. Hayaan mo siya maghintay ng 10 minuto pa, Sarah. Gusto ko siyang maramdaman ang bawat segundo ng kanyang kawalan ng halaga. Tugon ko habang dahan-dahang inaayos ang aking salamin. Nang sa wakas ay pumasok ako sa lobby. Ang mga dating empleyado na nakakakilala sa akin noon ay hindi man lang ako tinapunan ng tingin ng pagkilala. Para sa kanila, ako ay isang makapangyarihang dayuhan, isang Madam Ann mula sa Singapore na may dalang bilyon-bilyong pisong investment. Ang gating Ann na nakayuko at laging humihingi ng paumanhin ay matagal na nilang nabaon sa limot. Bumukas ang pinto ng boardroom. Doon nakatayo si Luis sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang polo ay may bahid ng pawis sa ilalim ng kilikili at ang kanyang buhok ay tila hindi maayos na nasuklay. Sa tabi niya ay si Monica, na pilit na nag-aayos ng kanyang mukha sa harap ng isang maliit na salamin. Good morning, Madam Ann. It's an honor to finally meet the woman behind AN International. Bati ni Luis nang may pilit na sigla. Lumapit siya para makipagkamay. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asang nakakita siya ng tagapagligtas. Hindi ko tinanggap ang kanyang kamay. Sa halip, dahan-dahan akong umupo sa kabisera ng mesa. Ang pwestong dati ay pag-aari ng kanyang ama. Let's skip the pleasantries, Mr. Illustre. I'm a busy woman.
I heard your company is bleeding money. Bakit ko dapat itapon ang pera ko sa isang lumulubog na barko? Bahagyang natigilan si Luis. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakabitin sa hangin. Bago niya ito dahan-dahang ibinaba. Well, Madam, we have the heritage. Ang L&R ay pangalan na sa industriyang ito. We just had a minor setback due to market fluctuations. Market fluctuations? O dahil sa maling paggamit ng pondo para sa mga personal na luho? Banat ko ng may malamig na ngiti. Nakita ko ang biglang pamumutla ni Monica sa tabi niya. Napalunok si Luis. I assure you, Madam, once the investment kicks in, we can turn this around. We just need $50 million to stabilize our operations. $50 million is a small change for me, Mr. Ilustre. Sabi ko habang kinukuha ang isang gintong ballpen mula sa aking bag. But I don't just give money. I buy control. Narito ang kontrata. Basahin niyo ng mabuti. Inabot ni Sarah ang makapal na dokumento. Sa loob ng mga pahinang iyon, nakatago ang tinatawag kong kill clause. Isang probisyon na nagsasabing kapag hindi nila naabot ang target profit sa loob ng 6 na buwan, ang lahat ng kanilang personal na ari-arian, pati na ang kanilang mansyon at ang lupang kinatatayuan nito, ay otomatikong malilipat sa ilalim ng aking pangalan. Habang binabasa ni Luis ang kontrata, pinanood ko ang bawat butil ng pawis na namumuo sa kanyang no. Ang kanyang desperasyon ay kasing linaw ng kristal. Alam niyang ito na lang ang tanging paraan para hindi siya makulong dahil sa mga talbog na tseke. Madam, this is a bit aggressive. Ang mga terms niyo ay tila masyadong pabor sa inyo. Reklamo ni Monica. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. You're in no position to negotiate, Miss Monica, I'm the Chief Operating Officer. Sagot niya ng may pagmamalaki. Well, Miss Monica, kung tiwala kayo sa inyong kapasidad na patakbuhin ang kumpanyang ito, hindi kayo dapat matakot sa mga target na ibinigay ko. Unless, alam niyo sa sarili niyo na wala na talagang pag-asa ang negosyong ito? Hamon ko sa kanya. Uminit ang mukha ni Monica sa hiya. Lumingon siya kay Luis na sa sandaling yon ay tila wala ng ibang nakikita, kundi ang check na maari kong ibigay. I'll sign it. Determinadong sabi ni Luis. I know we can make this work. Kinuha ni Luis ang panulat at mabilis na nilagdaan ang bawat pahina. Ang bawat kaskas ng panulat sa papel ay tila musika sa aking pandinig. Hindi niya alam, nilalagdaanan niya ang sarili niyang kamatayan sa mundo ng negosyo. Nang matapos siya, tumayo ako at kinuha ang dokumento. Welcome to the world of AN International, Mr. Ilustre. Expect my team to be here tomorrow morning. We will start the audit immediately. Palabas na ako ng pinto nang biglang magsalita si Monica. Madam Ann, forgive me for asking, but have we met before? Your voice, it sounds strangely familiar. Tumigil ako sa paglakad. Ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso, ngunit hindi ko hinayaang makita nila ang anumang emosyon. Dahan-dahan akong lumingon sa kanya. Ang aking mukha ay kasing tigas ng marmol. Familiar? Maybe you've seen me in the news, Miss Monica. O baka sa iyong mga panaginip bilang ang taong kukuha ng lahat ng mayroon ka. Sagot ko ng may misteryosang ngiti. Hindi ko na hinintay ang kanilang sagot. Lumabas ako ng boardroom at naglakad patungo sa elevator. Nang sumara ang pinto, hinayaan ko ang aking sarili na huminga ng malalim. Ang unang bahagi ng bitag ay nailatag na. Sarah, tawag ko sa aking staff. I-release ang unang tranche ng pondo, pero siguraduhin mo na mapupunta ito sa account na madali nating ma-freeze kapag oras na. Yes, madam. Pero paano ang tungkol sa misteryosong investor na nalaman natin kahapon? Louis seems to be hiding something, paalala ni Sarah. Napatingin ako sa aking refleksyon sa salamin ng elevator. Hayaan mo siyang magkaroon ng lihim. Mas masarap sirain ang isang tao kapag akala niya ay meron pa siyang alas sa kanyang kamay. Ngunit sa aking pagbaba sa lobby, isang lalaki ang nakatayo sa tabi ng aking sasakyan. Isang lalaki na hindi ko inaasahang makikita muli. Ang kanyang tindig,
Ang kanyang mga mata? Siya ang taong nakakaalam ng lahat ng lihim ko bago pa ako maging Madam Anne. Ang pinakamabisang lason ay hindi iyong binibili sa botika at inihahalo sa pagkain. Ang tunay na lason ay ang pagdududa, isang maliit na butil ng hinala na itatanim mo sa isipan ng iyong kaaway hanggang sa ito ay lumaki at lamunin ang kanilang buong pagkatao. Habang nakaupo ako sa aking madilim na opisina, pinapanood ko sa screen ng aking laptop ang mga live footage mula sa mga nakatagong camera na ipinalagay ko sa mansyon ng mga ilustre. Sarah, naituro mo na ba sa tamang tao ang mga dokumento? Tanong ko nang hindi inaalis ang tingin sa screen. Opo, madam. Natanggap na ni Doña Remedios ang anonymous email na naglalaman ng mga bank statements ni Monica. Kitang-kita doon ang paglipat ng pondo mula sa kumpanya patungo sa isang sikretong account sa pangalan ng kapatid ni Monica. Ulat ni Sarah nang may tipid na ngiti. Sa screen, nakita ko ang pagpasok ni Doña Remedios sa sala. Suot niya ang kanyang magarbo no itila lumang gown. Ang kanyang mukha ay kasing pula ng mansana sa tindi ng galit. Hawak niya ang makapal na printout ng mga ebidensya. Eksaktong naroon si Monica. Prenteng nakaupo habang nagpapamanicure. Ikaw na ahas ka! Ang sigaw ni Doña Remedios ay umalingaw. No sa buong mansyon, sapat na upang mapatayo ang mga katulong sa takot. Akala mo ba ay hindi ko malalaman ang pagnanakaw mo? Ginamit mo ang pera ng aking anak para payamanin ang pamilya mong hampas lupa. Ano bang sinasabi niyo, Mama? Baka nakakalimutan niyo, ako ang bumubuhay sa kumpanyang ito habang kayo ay abala sa pagsusugal. Sagot ni Monica, ang kanyang boses ay puno ng pagmamayabang na hinaluan ng kaba. Huwag mo akong mamama! Wala kang utang na loob! Pinalitan mo ang dating asawa ni Luis na kahit papaano ay alam ang kanyang lugar. Para lang maging isang anay na sisira sa aming pamilya. Patuloy ng matanda habang pilit na isinasampal sa mukha ni Monica ang mga papel. Pinanood ko ang bawat galaw nila ng may malamig na mata. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisingi ni Monica, ngunit sa halip na umiyak, tumawa ang babae ng mapakla. Dito lumabas ang tunay na kulay ng babaeng minahal ni Luis. Isang manipulatibong kaaway na handang manakit para sa sariling interes. Dating asawa? Iyong si Anne? Iyong babaeng mukhang katulong na pinaleyas niyo sa ulan? Huwag niyo akong itulad sa kanya, Remedios. Hindi ako tanga na hahayaang mamatay sa gutom habang kayo ay nagpapakasa sa yaman. Bulyaw ni Monica. Sa sandaling yon, pumasok si Luis sa eksena. Mukha siyang basang sisiw, nalilito sa kung sino ang kakampihan. Ang kanyang awtoridad bilang lalaki ng tahanan ay matagal nang kinuha ng kanyang ina at ng kanyang kirida. Tama na! Nakakahiya kayo sa mga katulong! Sigaw ni Luis, ngunit wala ni isa sa dalawa ang nakinig sa kanya. Luis, ang babaeng ito ay ninanakawan tayo. Siya ang dahilan kung bakit tayo baon sa utang. Sumbong ni Doña Remedios. At ang nanay mo, Luis, siya ang dahilan kung bakit hindi tayo makaabante dahil sa mga luho niya na hindi naman nararapat sa isang pamilyang bankrupt. Ganti ni Monica. Pinatay ko ang monitor. Sapat na ang nakita ko. Ang lason ay kumakalat na. Ang tiwala sa loob ng kanilang pamilya ay tuluyan ng gumuho. At sa oras na magsimula ang audit ng aking kumpanya bukas, wala na silang lakas na magkaisa para labanan ako. Sarah, tawagan mo ang manager sa factory. Utos ko habang tumatayo at lumalapit sa bintana. Sabihin mo na ituloy ang plano. Gusto ko ng isang aksidente sa linya ng produksyon ngayong gabi. Isang bagay na sapat na para itigil ang operasyon, ngunit hindi sapat para makasuhan tayo ng kapabayaan. Madam, sigurado ba kayo? Maaring magdulot ito ng malaking multa kay Luis. Pag-aalala ni Sarah. Iyon ang layunin, Sarah. Kapag tumigil ang produksyon, hindi nila maabot ang target na nakalagay sa kontrata. At kapag nangyari yon, ang kill clause ay otomatikong gagana. Paliwanag ko ng may kapangyarihan. Gusto ko silang makitang nagkakagulo habang ang kanilang huling pag-asa ay naglalaho na parang usok. Bumalik ang aking isipan kay Doña Remedios. May isang bagay sa kanyang sinabi kanina ang nagpatigil sa akin.
ang dating asawa ni Luis na kahit papaano ay alam ang kanyang lugar. Hanggang ngayon, tinitingnan pa rin nila ako bilang isang mababang uri ng tao. Hindi nila alam na ang mababang uri na yon ang siyang may hawak ng kanilang leeg na yon. Biglang tumunog ang aking telpono. Isang hindi kilalang numero. Pagkabukas ko, isang boses ng matandang lalaki ang aking narinig. Madam Ann, alam ko kung sino ka talaga. Alam ko ang nangyari 5 taon na ang nakalilipas. At alam ko rin ang tungkol sa anak nyo. Nanigas ang aking buong katawan. Ang aking hawak na baso ng tubig ay tila gustong madula sa aking mga kamay. Walang dapat makaalam tungkol sa pinagmulan ni Anton. Sino ito? Tanong ko. Ang aking boses ay puno ng panganib. Isang kaibigan na may hawak ng isang lumang sekreto ni Doña Remedios. Isang sikreto na maaring mas masakit pa kaysa sa pagkawala ng kanilang yaman. Ang tugon nito bago naputol ang linya. Napasandal ako sa aking upuan. May isa pang manlalaro sa chessboard na ito. Isang tao na maaring maging kakampi o ang pinakamalaking hadlang sa aking plano. Ngunit isang bagay ang sigurado. Walang sinuman ang makakapigil sa pagbagsak ng mga ilustre. Kahit pa ang mga multo ng nakaraan. Habang iniisip ko ang misteryosong tawag, isang ulat ang pumasok sa aking tablet. Isang sunog ang nagsisimula sa warehouse ng L&R Construction. Ang apoy ay mabilis na kumakalat, kasing bilis na aking galit na matagal nang naghihintay na sumabog. Luis, ito na ang simula ng iyong katapusan. Bulong ko sa dilim. Ang amoy ng usok mula sa nasunog na warehouse ay tila nakadikit pa rin sa aking balat. Ngunit ngayong gabi, papalitan ko ito ng halimuyak ng tagumpay. Nakatayo ako sa harap ng malawak na salamin ng aking dressing room habang dahan-dahang isinusuot ang isang pulang terno na gawa sa pinakamahal na telang seda. Ang kulay nito ay kasing pula ng dugo, isang paalala sa bawat patak ng luha na ibinuhos ko labin 5 taon na ang nakalilipas. Madam, ang lahat ng malalaking pangalan sa industry ay nasa ballroom na. Luis and his family just arrived. Mukhang pilit nilang itinatago ang kaba sa likod ng kanilang mga hiram na alahas. Ulat ni Sarah habang iniaabot sa akin ang isang kwintas na brilyante. Hayaan mo silang magpakitang gilas, Sarah. Ang mas mataas na lipad, mas masakit ang pagbagsak. Tugon ko habang tinitingnan ang aking refleksyon. Ang mukhang ito ay hindi na ang mukha ng biktima. Ito ay mukha ng isang reyna na handang bawiin ang kanyang kaharian. Pagbaba ko sa hagdanan ng Engrandeng Hotel, ang lahat ng ine ay tila huminto. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana at ang bulungan ng mga tao ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Ang bawat hakbang ko ay may bigat ng awtoridad. Ang aking tingin ay hindi kumukurap. Sa dulo ng ballroom nakita ko sila. Si Luis ay nakasuot ng barong na tila masikip sa kanyang leeg, habang si Monica ay pilit na ibinibida ang kanyang sarili sa mga socialite. Ngunit ang aking pansin ay natuon kay Doña Remedios. Ang matanda ay nakaupo sa isang silya, tila isang lantang, bulaklak sa ilalim ng kanyang mga mabibigat na alahas. Ladies and gentlemen, the chairman of AN International, Madam Ann. Anunsyo ng MC. Naglakad ako patungo sa kanilang mesa. Ang bawat metro ng distansya na nababawasan ay tila nagpapabilis sa paghinga ni Luis. Nang makarating ako sa harap nila, tumigil ako. Isang malamig ng ngiti ang namutawi sa aking mga labi. Good evening, Mr. Ilustre, Doña Remedios, Miss Monica. Natutuwa ako na nakadalo kayo sa kabila ng kamalasang nangyari sa inyong kumpanya kagabi. Simula ko, ang aking boses ay malambing, ngunit may talim ng isang punyal. Nanlaki ang mga mata ni Luis. Napahawak siya sa gilid ng mesa upang hindi matumba. Madam Ann, kayo? Kayo ang chairman? Bakit, Luis? May problema ba? Tanong ko habang dahan-dahang kinukuha ang isang baso ng champagne mula sa waiter. Hindi mo ba inaasahan na ang taong magliligtas sa'yo ay ang taong matagal mo nang kinalimutan? Sa sandaling yon, dahan-dahang tumingala si Doña Remedios.
Nang magtagpo ang aming mga mata, nakita ko ang unti-unting pagkilala sa kanyang mga balintataw. Ang kanyang nanginginig na kamay ay tumaas. Tila gustong ituro ang aking mukha, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Ikaw, hindi maari. Sa wakas ay bulong ng matanda. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Ann? Ikaw si Ann? Ann? Anong Ann? Tanong ni Monica. Nalilito sa reaksyon ng matanda. Mama, ito si Madam Ann, ang ating investor. Hindi, sigaw ni Doña Remedios. Sapat na upang lumingon ang mga tao sa paligid. Ang mga matang yan, ang boses na yan, ikaw ang babaeng pinalayas namin. Ikaw ang hampaslupang asawa ni Luis. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa loob ng ballroom. Ang mga kamera ng mga media ay nagsimulang mag-flash, kinuhanan ang bawat reaksyon ng mga ilustre. Nanatili akong kalmado. Itinaas ko ang aking baso para sa isang toast. Madam Remedios, tila nalilito na kayo sa tindi ng inyong edad. Sabi ko nang may halong panunuya. Ang anak kilala nyo ay matagal lang namatay sa gitna ng ulan. Ang kaharap nyo ngayon ay ang babaeng may hawak ng bawat sentimo ng inyong utang. At kung ako sa inyo, mag-iingat ako sa aking mga salita. Isang maling galaw. At sisiguraduhin kong wala na kayong uuwian mamayang gabi. Ann, please, mag-usap tayo ng maayos. Pakiusap ni Luis, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Hindi ko alam na ikaw pala ito. Kung alam mo lang na magiging ganito ako kayaman, hindi mo ako sasaktan? Putol ko sa kanya. Huli na ang pagsisisi, Luis. Nilagdaan mo na ang kontrata. Hawak ko na ang leeg mo. Biglang tumayo si Monica at sinubukang sampalin ako. Ngunit bago pa dumapo ang kanyang kamay, nahuli na ito ni Sarah at ng aking security team. Ang eksena ay naging isang malaking iskandalo sa harap ng pinaka-elitistang tao sa bansa. Palabasin ang mga taong ito. Utos ko sa aking mga tauhan. Ang aking boses ay hindi tumataas, ngunit puno ng kapangyarihan. Hindi kailangan ng aking party ang mga taong hindi alam ang salitang respeto. Habang pilit na inilalabas ng security si Luis, Monica at ang manginginig na si Doña Remedios, tumingin ako sa aking mga panauhin at numiti. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay nakaramdam ng isang matinding catharsis. Ang makita silang hiyang-hiya sa harap ng publiko ay simula pa lamang ng aking plano. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, napansin ko ang isang lalaki sa madilim na sulok ng ballroom. Nakatitig siya sa akin, ang lalaking tumawag sa akin kanina. Hawak niya ang isang lumang dokumento na may selyo ng Pamilya Ilustre. Lumapit siya sa akin nang dahan-dahan nang makaalis na ang mga security. Madam Ann, ang palabas mo ay maganda. Pero huwag mong kalimutan, ang tunay na kalaban ay hindi iyong mga taong pinalabas mo. Ang tunay na panganib ay ang lihim na baon ng iyong anak. Tumigil ang tibok ng aking puso. Ano ang gusto mo? Gusto ko lang ipaalala sa iyo, bulong niya sa aking tenga, na ang amang itinapon ni Anton ay mayroon pang isang alas na hindi mo alam. At kapag nalaman niyo ng bata, lahat ng yaman mo ay hindi sapat para pagdikitin muli ang kanyang tiwala sa iyo. Iniiwan niya ako sa gitna ng ballroom habang ang mga flash ng camera ay patuloy na kumikislap. Ang tagumpay ko sa gabing ito ay nadungisan ng isang bagong takot. Isang takot na hindi ko kayang kontrolin ng pera o kapangyarihan. Matapos ang kaguluhan sa ballroom, naglakad ako patungo sa silid ng mga kababaihan upang ayusin ang aking sarili. Sa bawat paghakbang ko sa malambot na alpombra, tila bumabalik ang mga alaala ng aking unang gabi sa Singapore Lab, 5 taon na ang nakalilipas. Naaalala ko ang lamig ng bangketa, ang hapdi ng tiyan na walang laman, at ang bigat ng isang maleta na tanging alaala ng aking pagkabigo bilang asawa. Ngunit ang bawat hapdi noon ay naging krudo ng aking tagumpay ngayon. Huminto ako sa tapat ng malaking salamin. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Noon, puno ito ng kalyo mula sa paglalaban ng mga damit ni Luis at sa paglilinis ng mga dumi ni Doña Remedios. Ngayon, makinis na ito at pinalalambutian ng mga singsing na sapat.
na ang halaga para bilhin ang buong danggal ng mga ilustre. Bumukas ang pinto ng banyo. Pumasok si Monica. Hingal na hingal, ang kanyang makeup ay bahagyang sira mula sa pakikipagbuno sa aking security kanina. Isinara niya ang pinto at mabilis na nilock ito. Ano ang kailangan mo, Monica? Hindi pa ba sapat ang kahihiyang natanggap mo sa labas? Tanong ko habang dahan-dahang binubuksan ang gripo. Ang tunog ng agos ng tubig ay ang tanging boses sa loob ng silid. Akala mo ba ay natatakot ako sa iyo, Ann? Ang boses niya ay nanginginig sa galit. Kahit gaano ka pa kayaman ngayon, hinding-hindi mo mababago ang katotohanan na isa ka lang basahan noon. Isang basahan na pinulot ni Luis sa kalsada at muling itinapon ng magsawa na siya. Pinatay ko ang gripo. Dahan-dahan kong kinuha ang isang piraso ng tissue at pinunasan ang aking mga daliri. Ang basahang sinasabi mo, Monica, ay siya ring telang gagamitin ko para busalan ng iyong bibig habang unti-unti kong kinukuha ang bawat sentimong pinaghirapan mong naawin mula sa kumpanya. Huwag mo akong takutin! Alam ko ang sikreto mo! Sigaw niya habang lumalapit sa akin. Alam ko na ang batang kasama mo ay anak ni Luis. Isipin mo na lang kung anong mangyayari kapag nalaman ni Anton na ang amang hinahanap niya ay ang lalaking balak mong sirain. Kamumuhian ka ng sarili mong anak. Napatigil ako. Ang pangalan ni Anton sa bibig ng isang babaeng katulad ni Monica ay parang isang maruming mansa sa isang malinis na papel. Ngunit sa halip na magpakita ng takot, humarap ako sa kanya ng may niting puno ng kamatayan. Sa tingin mo ba ay maniniwala sa iyong anak ko? Tanong ko sa kanya. Sa isang babaeng kilala sa buong bansa ngayon bilang isang magnanakaw at kiridang pilit na sumisira sa pamilya? Monica, ang boses mo ay wala ng halaga. Parang alikabok na lang ito na madaling ihipa ng hangin. Lumapit ako sa kanya hanggang sa magkadikit na ang aming mga balikat. Hinawakan ko ang kanyang baba ng mahigpit. Pinipilit siyang tumingin sa aking mga mata. Gusto mo maglaro ng sikreto? Sige. Alam ko ang tungkol sa tunay na testamento ng ama ni Luis. Alam ko na hindi dapat si Luis ang nagmamay-ari ng lupang kinatatayo na inyong mansyon. Alam ko na niloko niyo ang batas para mapunta sa inyo ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Monica. Ang kanyang kaba ay naging kasing linaw ng pawis na namumuo sa kanyang no. Paano mo nalaman ang tungkol doon? Dahil bago mo pa naisip ang iyong mga plano, tapos ko na itong aralin. Sagot ko. Kumuha muli ako ng isang basang tissue mula sa dispenser. Habang nakatitig sa kanyang nanginginig na mukha, dahan-dahan kong ipinunas ang basang papel sa kanyang pisingi, tinatanggal ang makapal na foundation na pilit na nagtatago sa kanyang kapangitan. Ito ay isang insultong tahimik, ngunit masakit pa sa anumang sampal. Linisin mo ang iyong mukha, Monica. Dahil bukas, kapag inilabas na ng korte ang utos para sa foreclosure ng inyong mansyon, wala nang makeup ang makakapagtago sa katotohanan kayo ay wala nang uuwian. Bulong ko sa kanyang tenga. Pinitawan ko siya ng marahas, naging sanhi upang mapaupo siya sa sahig. Habang inaayos ko ang aking terno, tumingin ako sa salamin sa huling pagkakataon. Ang babaeng naroon ay wala ng bakas ng hapdi. Tanging ang ningning ng paghihiganti ang natitira. Subukan mong lumapit muli sa anak ko at sisiguraduhin kong ang impyernong kinalalagyan mo ngayon ay magbumukhang paraiso kumpara sa gagawin ko sa iyo. Ang huling banta ko bago ko binuksan ang pinto. Habang naglalakad ako pabalik sa ballroom, sinalubong ako ni Sarah. Ang kanyang mukha ay puno ng tensyon. Madam, si Luis, nasa labas siya ng hotel. Ayaw niyang umalis hanggat hindi kanya nakakausap. May dala siyang isang lumang box na may pangalan niyo. Tumigil ako sa paglakad. Isang lumang box? Ang aking puso ay bahagyang kumirot. Ngunit mabilis ko itong pinigilan. Walang puwang ang sentimentalidad sa gabing ito. Sunigin mo ang box na yan sa harap niya, Sarah, utos ko. At sabihin mo sa kanya, ang tanging bagay na tatanggapin ko mula sa kanya ay ang susi ng kumpanya at ang kanyang pormal na pag-amin sa lahat ng kanyang kasalanan. Pero madam, sabi niya ay tungkol daw ito sa anak niyo at sa tunay na dahilan kung bakit niya kayo pinalayas noon. May iba pa daw na tao sa likod ng lahat ng ito, dagdag ni Sarah. Nanigas ako sa kinatatayuan ko.
May iba pang tao? Isang panibagong anino ang lumilitaw sa aking perpektong plano? Isang anino na maaring mas malaki at mas madilim kaysa sa mga ilustre? May isang uri ng katahimikan na nakakabingi. Ang katahimikan bago ang isang malakas na pagsabog. Nakaupo ako sa loob ng aking sasakyan, nakaparada sa tapat ng isang mamahaling hotel kung saan alam kong nagtatagpo si Monica at ang kanyang lihim na kasintahan, na siya ring ginagamit niya para ilabas ang pera mula sa kumpanya ni Luis. Madam, nakarating na si Luis. Galit na galit siya. Ulat ni Sarah sa pamamagitan ng earpiece. Pinanood ko mula sa bintana ang mabilis na pagdating ng sasakyan ni Luis. Padaskol siyang bumaba, ang kanyang mukha ay kasing pula ng apoy. Ang bawat hakbang niya patungo sa lobby ay puno ng put. Hindi niya alam, ako ang nagbigay sa kanya ng susi ng silid kung nasaan si Monica. Ako ang nag-ayos ng tagpong ito upang tapusin ang anumang natitirang tiwala sa kanilang dalawa. Ang lason ay nag-umpisa na rin kumain sa kanyang sistema. Bulong ko sa aking sarili. Hindi nagtagal, ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng mga sigaw na nanggagaling sa itaas. Kahit wala ako sa loob ng silid, nararamdaman ko ang tensyon, ang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto, at ang sunod-sunod na palitan ng masasakit na salita ay tila isang symphony ng pagkawasak. Si Luis, na dati ay bulag sa pag-ibig, ay nakakita na sa wakas ng katotohanan, na ang babaeng ipinalit niya sa akin ay isang linta na mas matakaw pa sa kanya. Ilang minuto ang lumipas, lumabas si Monica mula sa hotel, pilit na hinahabol ni Luis. Hawak-hawak ni Monica ang kanyang bag na puno ng mga alahas at mga dokumento ng bangko. Ngunit bago pa sila makarating sa kalsada, 3 sasakyan ng mga awtoridad ang humarang sa kanilang daanan. Ang ilaw ng mga sirena ay tumama sa kanilang mga mukha. Isang asul at pulang liwanag na nagsisilbing hatol sa kanilang mga krimen. Lumabas ang mga pulis, bitbit ang warrant of arrest para sa estafa at qualified theft na isinampa ko laban kay Monica. "Ano ito? Luis, tulungan mo ako!" Sigaw ni Monica. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ngunit si Luis ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. "Huwag mo akong tawagin. Nakita ko ang lahat, Monica. Ninanakawan mo ako habang nakikipagtalik ka sa ibang lalaki. Mabulok ka sa kulungan." Dahan-dahan kong ibinaba ang bintana ng aking sasakyan. Ang sariwang hangin ng gabi ay humahaplos sa aking mukha habang pinapanood ko ang paglalagay ng posas sa mga kamay ni Monica. Tumingin siya sa aking direksyon. Ang aming mga mata ay nagtagpo sa huling pagkakataon. Nakita ko ang kanyang pagbagsak, ang paglaho ng kanyang kapangyarihan at ang pagsisimula ng kanyang impyerno. "Sarah, i-execute ang kill clause na yun din," utos ko sa aking telepo. "Opo, madam. Ang bangko ay nagpadala na ng kinatawan sa mansyon ng mga ilustre. Everything is now under foreclosure." Nang umalis ang mga pulis kasama si Monica, naiwan si Luis sa gitna ng kalsada, mag-isa at talunan. Naglakad siya patungo sa aking sasakyan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. "Ann, please, stop this. Alam kong ikaw ang may gawa nito. Patawarin mo ako, Ann. Nagkamali ako noon," sabi niya habang kumakatok sa aking bintana. Ang tunog ng kanyang mga kuko sa salamin ay tila isang desperadong pagkamot ng isang asong ligaw. Hindi ko binuksan ang pinto. Hindi ko siya tinapunan ng kahit anong emosyon. Sa halip, kinuha ko ang aking tablet at ipinakita sa kanya ang screen. Doon ay nakalagay ang live feed mula sa kanilang mansyon. Nakita namin si Doña Remedios na pilit na inilalabas ng mga sheriff mula sa loob ng bahay. Ang kanyang mga gamit ay itinatapon sa damuhan, kabilang na ang kanyang mga mamahaling koleksyon ng porselana na isa-isang nababasag sa semento. "Ang mansyon, Luis, hindi na yan sa inyo. Mula sa gabing ito, ang lupang kinatatayuan yan ay pag-aari na ng AN International." Malamig kong pahayag. "Pinalayas niyo ako sa ulan nang walang kahit ano. Ngayon, ibinabalik ko lang sa inyo ang pabor." "Wala kaming matutuluyan, Ann. Ang nanay ko may sakit siya." Sigaw ni Luis. Ang kanyang boses ay nabasag na sa iyak. "Hindi ko problema yon, Luis.
Gaya ng sabi mo noon, kailangang umalis ng mga taong walang silbi sa iyong negosyo. At sa puntong ito, ikaw ang pinakawalang silbi sa lahat. Sagot ko. Itinaas ko muli ang bintana. Ang tunog ng pagsara ng salamin ay tila ang huling hatol sa aming ugnayan. Habang umaandar ang aking sasakyan, nakita ko sa side mirror ang pagbagsak ni Luis sa kanyang mga tuhod sa gitna ng kalsada. Ang gating hari ng kanyang kumpanya ay isa na ngayong pulubi sa sariling niyang laro. Madam, may natanggap tayong ulat? Sabi ni Sarah habang nagmamaneho kami palayo. Si Doña Remedios ay isinugod sa ospital dahil sa atake sa puso. At si Luis, mukhang may balak siyang puntahan ang inyong anak sa paaralan bukas. Nanigas ang aking buong katawan. Ang aking tahimik na tagumpay ay napalitan ng isang matinding proteksyon para kay Anton. Huwag niyang susubukan. Bulong ko, ang aking boses ay puno ng panganib. Dahil kapag ginamit niya ang anak ko, hindi na lang yaman ang kukunin ko sa kanya. Kukunin ko ang bawat hininga na natitira sa kanya. Habang papalayo kami, isang anino ang nakita kong sumusunod sa aming sasakyan. Ang misteryosong lalaki mula sa party. Sino siya? At bakit tila alam niya ang bawat susunod kong hakbang? Nakatayo ako sa harap ng malawak na bintana ng aking opisina sa itaas na palapag ng AN International. Mula rito, ang mga tao sa ibaba ay tila mga langgam na walang patutunguhan. Ang ingay ng syudad ay hindi nakakarating sa loob ng kwartong ito, na binalot ng katahimikan at ng amoy ng mamahaling kape. Hawak ko ang isang itim na folder na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng pagbagsak ni Luis. Ang kanyang mga utang, ang kanyang mga talbog na tseke, at ang dokumento ng pag-aari ko na sa kanyang kumpanya. Madam, nandito na si Luis Ilustre, ulat ni Sarah sa intercom. Gaya ng inasahan, nagpupumilit siyang pumasok. Sabi niya, mamatay na raw ang kanyang ina kung hindi niyo siya kakausapin. Papasukin mo siya, Sarah. Tugon ko nang hindi lumingon. Gusto kong makita ang mukha ng isang mamamatay tao na humihingi ng buhay. Bumukas ang pinto. Ang malakas na pagbagsak ng mga paa ni Luis sa sahig ay sapat na upang malaman ko ang tindi ng kanyang pagod. Nang humarap ako, halos hindi ko na siya nakilala. Ang dating makisig at mayabang na si Luis ay wala na. Ang kanyang polo ay lukot-lukot, may mansanang luha at pawis, at ang kanyang mga mata ay lubog at namumula. Salamat at tinanggap mo ako. Boses niya ay basag, tila isang lalamunang tuyong-tuyo. Hindi ako kumibo. Nanatili ako nakatayo, nakahalukip-kip, habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng tingga sa loob ng silid. Please, kailangan ko ng tulong mo. Si Mama nasa ICU siya. Hindi kami tinatanggap ng ospital dahil wala kaming pambayad ng deposit. Kinuha na ng mga sheriff ang lahat ng gamit namin. Wala kaming matuluyan. Lumapit siya sa akin, pilit na hinahawakan ng aking mga kamay. Ngunit mabilis ang umiwas. Huwag mo madumihan ang damit ko, Luis. Malamig kong sabi. Ang bawat sentimong nawala sa inyo ay hindi kinuha ng tadhana. Ako ang kumuha niyon. Pinaghirapan ko yon sa loob ng 15 taon, habang ikaw ay nagpapakasasa sa nakaw na yaman. Biglang lumuhod si Luis sa aking paanan. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa matigas na sahig ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Patawarin mo ako, Ann. Nagkamali ako. Binulag ako ni Monica. Binulag ako ng ambisyon. Pero isipin mo ang pinagsamahan natin. Isipin mo ang anak natin. Nang marinig ko ang salitang anak natin, tila may isang malamig na talim na dumaan sa aking puso. Humakbang ako palapit sa kanya at yumuko ng bahagya para makita ang kanyang nanginginig na mukha. Anak natin? Tanong ko nang may halong panunuya. Nakalimutan mo na ba, Luis? Nung pinalayas mo ako sa ulan, sinabi mo na ang batang dinadala ko ay pabigat lang. Sinabi mo na wala itong puwang sa buhay mo. Ang batang yon ay namatay na para sa'yo sa gabing yon. Pero buhay siya, Ann. Alam ko. Nakita ko siya. Si Anton. Kamuhang-kamuha ko siya. Pilit niyang hinahawakan ang dulo ng aking suot na sapatos. Hayaan mo akong maging ama sa kanya. Gagamitin ko ang natitirang buhay ko para bumawi. Isang malakas at mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Magiging ama?
Luis, ang kailangan ng anak ko ay isang inspirasyon, hindi isang talunan at manlolo kong katulad mo. Ang tanging papel mo sa buhay niya ay maging isang babala, na ang kasamaan ay laging may kabayaran. Itinaas ko ang aking paa at marahan, ngunit madiin kong inapakan ang kanyang mga kamay na nakasayad sa sahig. Isang mahinang ungol ng sakit ang lumabas sa kanyang bibig, ngunit hindi siya gumalaw. Makinig ka ng mabuti, Luis Ilustre. Bulong ko sa kanyang tenga. Kung susubukan mong lumapit sa anak ko, kung susubukan mong gamitin ang dugo para makuha ang awa niya, sisiguraduhin kong hindi lang kumpanya ang mawawala sa iyo. Ipapakulong kita sa kasong harassment at child endangerment. At maniwala ka, may sapat akong pera para mabulok ka sa selda nang walang kahit isang abogado na titingin sa'yo. Napakawalang puso mo na, Ann, Sigaw niya. Ang kanyang desperasyon ay nauwi sa galit. Naging halimaw ka na rin, gaya ng mga taong kinamumuhian mo? Hindi ako naging halimaw, Luis. Tugon ko habang tumatayo ng tuwid at inaayos ang aking suit. Naging matalino lang ako. Ang puso na dati ay dinurog mo, pinalitan ko ng bakal at brelyat. Mas matigas, mas mahal, at hinding-hindi mo na muling mababasag. Kinuha ko ang isang bariya, isang pisong bariya, mula sa aking mesa at inihagis ito sa sahig, sa tapat ng kanyang muka. Yan ang halaga mo para sa akin ngayon, Luis, ₱1. Kunin mo yan at pambili mo ng tubig para sa nanay mo. Yan na ang huling tulong na makukuha mo mula sa akin pagtatapos ko. Sarah, tawag ko sa aking staff. Ipalabas ang basurang ito at tawagan ang security ng school ni Anton. Huwag papapasukin ang kahit sinong may pangalang Ilustre sa loob ng premises. Habang pilit na kinakaladkad ng security si Luis, palabas ng aking opisina, ang kanya mga sigaw ng pagmamakaawa ay unti-unting humina hanggang sa muling bumalik ang katahimikan. Napasandal ako sa aking upuan. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa isang matinding pagbugso ng tagumpay. Ngunit sa gitna ng aking katahimikan, isang tawag ang pumasok sa aking pribadong linya. Ang boses ni Anton. Mama, may lalaking kumausap sa akin sa labas ng school kanina. Sabi niya may lihim ka daw na itinatago tungkol sa tunay na pagkatao ko. At may iniwan siyang locket na may litrato mo at ng isang lalaking hindi ko kilala. Nanlamig ang aking buong katawan. Ang aking hawak na panulat ay nabitawan ko, lumika ng isang mahinang tunog sa carpet. Ang nakaraan na pilit kong ibinaon ay tila isang bangkay na pilit umaahon mula sa hukay. Anton, nasaan ka ngayon? Tanong ko. Ang aking boses ay puno ng kaba. Papunta ako sa hospital, Mama. Sabi ng lalaki, nandoon ang lola ko. Gusto ko siyang makita. Ang bawat tibok ng aking puso ay parang hampas ng martilyo sa aking dibdib. Habang tinatahak ko ang pasilyo ng ospital, ang amoy ng disinfectant at ang malamig na bugso ng aircon ay tila nanunuot sa aking mga buto, nagpapabalik sa alaala ng gabi kung kailan halos mamatay ako sa lamig sa labas ng mansyon ng mga Ilustre. Ngunit na yon, hindi ako ang biktima. Ako ang nagmamay-ari ng ospital na ito. At ako ang may hawak ng hininga ng babaeng nasa loob ng ICU. Mama! Ang boses ni Anton ay puno ng kalituhan. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin ng intensive care unit. Hawak ang isang locket na kumikinang sa ilalim ng bumbilya. Sa tabi niya, naroon si Luis, nakayuko at pilit na pinupunasan ang kanyang mga mata. Nang makita niya ako, isang mapanlinlang na ngiti ang dumaan sa kanyang mga labi bago ito mabilis na napalitan ng pait. Ann, dumating ka! Bulong ni Luis. Anton, tingnan mo ang lola mo. Naghihintay siya sa inyo. Gusto niyang humingiin ng tawad bago siya mawala. Anton, lumapit ka rito. Utos ko sa aking anak. Ang aking boses ay hindi malakas, ngunit puno ito ng otoridad na hindi maaring baliin. Dahan-dahang lumapit sa akin si Anton, ang kanyang mga mata ay nagkatanong. Mama, totoo ba? Lola ko ba ang babaeng yan? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit sabi ni Papa? Hindi siya ang iyong lola, Anton. Putol ko sa kanya habang hinahawakan ko ang kanyang balikat. Ang isang lola ay nagbibigay ng pagmamahal, hindi ng sumpa. Ang babaeng yan
ay isang estrangero na walang ibang ginawa kundi itapon tayo nang tayo ay walang-wala. Ann, paano mo nagagawang maging ganyan kabagsik sa harap ng naghihingalo? Sigaw ni Luis, pilit na ginagamit ang kanyang galing sa pag-arte para makuha ang simpatya ni Anton. Anton, ang mama mo ang dahilan kung bakit kami naghihirap na yon. Siya ang kumuha ng bahay natin, ng kumpanya natin, at ngayon, hahayaan niya mamatay ang lola mo nang walang pambayad sa gamot. Tiningnan ko si Luis ng may matinding panunuya. Lumapit ako sa kanya. Ang bawat hakbang ko ay tila pag-apak sa kanyang natitirang danggal. Huwag mong gamitin ang anak ko para sa iyong mga drama, Luis. Ang tanging dahilan kung bakit nasa ICU ang nanay mo ay dahil sa iyong kapabayaan at sa pagnanakaw ng kirida mo. Humarap ako sa salamin ng ICU. Doon, nakita ko si Doña Remedios. Ang matandang dati ay parang reyna kung mag-utos ay nakahiga na ngayon. Punong-puno ng mga tubo sa katawan at ang tanging naririnig ay ang regular na tunog ng heart monitor na nagpapatunay na mahina na ang kanyang puso. Ang kanyang balat ay tila papel na nilumot ng panahon at ang kanyang mga kamay na dati ay laging nakataas para manampal ay wala ng lakas. Madam Remedios, bulong ko, kahit alam kong hindi niya ako naririnig sa kabilang panig ng salamin. Narito ang batang tinawag mong pabigat. Narito ang babaeng tinawag mong hampas lupa. Tingnan mo kami. Kami ang huling mukha na makikita mo bago ka mabulok sa dilim. Kinuha ko ang aking check at nagsulat ng isang malaking halaga sa harap ni Luis. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, tila isang gutom na asong nakakita ng buto. Narito ang pambayad sa lahat ng bills, Luis. Sabi ko habang iniaabot ang papel. Ngunit huwag mong isipin na ito ay dahil sa awa. Pinabayaran ko ang buhay ng nanay mo dahil gusto ko siyang mabuhay ng matagal. Sa isang maliit na apartment sa gilid ng kalsada, kung saan mararamdaman niya ang hirap ng pagiging mahirap. Gusto ko siyang magising araw-araw na naalala na ang bawat pagkain na isinusubo niya ay galing sa kamay ng babaeng pinalayas niya. Ann! Napakademonyo mo! Galit na, sabi ni Luis, ngunit mabilis niyang hinablot ang tseke. Hindi, Luis. Ito ay tinatawag na karma, tugon ko. Lumingon ako kay Anton at kinuha ang locket sa kanyang kamay. Sa isang mabilis na galaw, pinigtas ko ang kadena nito at inihulog sa basurahan sa tabi ng ICU. Anton, ang mga gamit na galing sa maruming kamay ay hindi dapat itinatago. Tayo na. Marami pa tayong gagawin para sa ating bagong kumpanya. Habang naglalakad kami palayo, narinig ko ang muling pagtawag ni Luis. Ngunit hindi ko na siya nilingon. Alam ko na sa sandaling ito, ang sugat sa pagitan namin ni Anton ay kailangan kong gamutin. Ngunit ang sugat sa pamilya Ilustre ay hinding-hindi na maghihilom. Pagdating namin sa parking lot, isang itim na sobre ang nakalagay sa windshield ng aking sasakyan. Pagbukas ko, isang dokumento ang tumambad sa akin. Isang tunay na testamento ng ama ni Luis na nagsasabing ang lahat ng yaman ay dapat mapunta sa kanyang magiging apo. Nakalakip ang isang sulat. Madam Ann, ang laban ay hindi pa tapos. Si Luis ay may kasabwat na hindi mo inaasahan. Mag-ingat sa iyong sariling board of directors. Nanigas ang aking buong pagkatao. May traidor sa loob ng aking sariling kumpanya. At ang taong yon ay tila mas malapit sa akin kaysa sa inaasahan ko. Ang loob ng aming sasakyan ay binalot ng isang mabigat at nakakasakal na katahimikan. Habang binabagtas namin ang daan pa uwi mula sa ospital, nakatingin si Anton sa labas ng bintana. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng kanyang tuhod. Ramdam ko ang layo ng kanyang loob. Isang distansya na hindi kayang tawirin ng anumang yaman o kapangyarihan na mayroon ako ngayon. Anton, tawag ko sa kanya. Ang aking boses ay malumanay, ngunit may bahid ng pangamba. Huwag kang maniniwala sa lahat ng narinig mo mula sa lalaking yon. Si Luis ay bihasa sa paggabi ng mga kasinungalingan para lamang makuha ang kanyang gusto. Pero Mama, bakit kailangang itago ang katotohanan? Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha na pilit niyang pinipigilan. Bakit kailangang patayin mo siya sa kwento mo, kung buhay naman pala siya?
May karapatan akong malaman kung sino ang ama ko, kahit gaano pa siya kasama. Ang karapatan mo, Anton, ay mamuhay ng malaya mula sa impluwensya ng mga taong walang ibang ginawa kundi sirain tayo. Tugon ko, habang pilit kong pinapanatili ang aking kalamigan. Ang pagkatao mo ay hindi binubuo ng dugong nananalaytay sa iyong mga ugat, kundi ng pagmamahal at sakripisyo na ibinigay ko sa iyo sa loob ng 15 taon. Hindi na siya sumagot. Ngunit ang kanyang katahimikan ay mas masakit pa sa anumang sigaw. Nang makarating kami sa penthouse, dire-diretso siyang pumasok sa kanyang silid at narinig ko ang mahinang pag-lock ng pinto. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng malawak na sala, mag-isa sa gitna ng aking marang, yang kaharian na tila biglang naging isang malamig na bilangguan. Ngunit wala akong oras para magluksa. Kinuha ko ang itim na sobre na natanggap ko kanina at muling binasa ang babala. Traitor sa Board of Directors. Ang aking isipan ay nagsimulang mag-analisa ng bawat mukha, bawat kilos at bawat transaksyong naganap sa loob ng AN International. Kinabukasan, pumasok ako sa kumpanya ng may mas matinding proteksyon. Ang aking aura ay kasing talas ng isang punyal. Sa gitna ng meeting para sa pinal na pagsasanib ng L&R Construction, napansin ko ang kakaibang kilos ng aking Chief Legal Officer na si Ate Mendoza. Siya ang taong pinagkatiwalaan ko sa lahat ng mga legal na hakbang laban kay Luis. Madam, may ilang mga dokumento na kailangang pirubahan para sa paglilipat ng pondo sa subsidiary sa London. Sabi ni Ate Mendoza habang inilalapag ang isang folder sa aking mesa. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Ate Mendoza, bakit kailangan baguhin ang account number sa huling minuto? Hindi ba't ang usapan ay sa main account ito ididiretso? Bahagyang natigilan ng abogado. Ang kanyang mga mata ay umiwas ng panandalian. Madam, ito ay para sa tax optimization, isang mungkahi mula sa ating board. O baka naman ito ay para sa bulsa ni Luis Ilustre? Ang aking boses ay naging kasing lamig ng yelo. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok si Luis, suot ang isang mamahaling suit na halatang bago, kasama ang misteryosong lalaki mula sa party. Ang mukha ni Luis ay puno ng pagmamayabang, malayo sa basang sisiw na nakita ko sa ospital kagabi. Salamat sa mabilis na aksyon, Ate Mendoza. Nakangising sabi ni Luis habang naupo sa tapat ko. Madam Ann? O mas kilala bilang asawa ko? Akala mo ba ay ikaw lang ang marunong maglaro? Anong ibig sabihin nito? Tanong ko, habang ang aking mga kamay ay nananatiling kalmado sa ibabaw ng mesa. Ito ay ang tinatawag na coup d'etat, paliwanag ng misteryosong lalaki. Ako si Mr. Cheng, ang dating partner ng iyong ama. Alam mo ba na ang puhunan na ginamit mo sa Singapore ay galing sa isang trust fund na may pangalan din ni Luis bilang co-owner? Sa tulong ni Ate Mendoza, napatunayan namin na kalahati ng kumpanyang ito ay pag-aari ni Luis mula pa sa simula. Isang malakas na sampal ng katotohanan ang gumising sa akin. Ang taong pinagkatiwalaan ko ay binenta ako sa aking kaaway. Ngunit sa halip na magpakita ng takot, dahan-dahan akong tumayo at nagpakawala ng isang mahinang tawa. Coup d'etat? Tanong ko habang dahan-dahang lumalapit kay Ate Mendoza. Ate, nakalimutan mo na yata ang unang tuntunin sa pagtatrabaho sa akin. Hinding-hindi ako naglalagay ng lahat ng itlog sa isang basket. Kinuha ko ang aking telepono at pinindot ang isang button. Sa malaking screen ng boardroom, lumabas ang isang live recording ng pag-uusap ni na Luis at Ate Mendoza sa isang madilim na parking lot kagabi, kung saan pinag-uusapan nila ang paghahati sa aking yaman. Ang folder na ibinigay mo sa akin, Ate, ay naglalaman ng mga markadong dokumento. Paliwanag ko habang nakatingin sa kanilang namumutlang mga muka. Sa oras na pirubahan ko yan, ang digital signature ko ay magti-trigger ng isang alert sa NBI para sa inyong entrapment operation. At Luis, ang sinasabi mong trust fund, matagal ko nang inilipat ang lahat ng assets niyon sa ilalim ng pangalan ni Anton, kung saan wala kang anumang karapatan. Ann, hindi mo magagawa ito sa akin! Sigaw ni Luis. Ang kanyang pagmamayabang ay mabilis na naglaho. Gawa ko na, Luis. Tugon ko. At Ate Mendoza,
Asahan mo ang in-disbarment case at ang habambuhay na pagkakakulong. Ngayon, lumabas kayo sa kumpanyang ito bago ko patawagin ang security para kaladkarin kayo sa harap ng media. Habang pilit na inilalabas ng mga pulis ang dalawa, naiwan si Mr. Cheng. Tumingin siya sa akin ng may paghanga at takot. Madam Ann, ang iyong katalinuhan ay kasing bagsik ng iyong ama. Ngunit mag-ingat ka, dahil si Luis ay may huling baraha na hindi mo kayang harangin ng batas. Ano yon? Tanong ko. Ang locket na ibinigay ko kay Anton. Bulong ni Mr. Cheng. Hindi lang litrato ang laman yon. May nakatagong maliit na recorder doon na naglalaman ng huling habilin ng ama ni Luis na nag-aalis sayo ng karapatan sa bata. Nanigas ang aking buong katawan. Ang aking tahimik na tagumpay sa boardroom ay biglang naglahon ng maalala ko ang mukha ni Anton. Ang tunay na laban ay hindi pala tungkol sa pera o kumpanya, kundi tungkol sa puso ng aking anak na unti-unti nang nilalaso ng nakaraan. Mabilis akong tumakbo, palabas ng kumpanya, hindi pinapansin ang mga tawag ni Sarah. Kailangan kong maunahan si Luis sa bahay. Kailangan kong iligtas si Anton. Ang huling araw ng L&R Construction ay dumating na kasing dilim ng isang namumeong bagyo. Nakatayo ako sa gitna ng boardroom, pinapanood ang mga trabahador sa labas, habang dahan-dahan nilang binabaklas ang malaking logo ng kumpanya mula sa harapan ng gusali. Ang bawat tunog ng pagluwag ng mga tornilyo at ang paghampas ng bakal sa semento ay tila musika ng katarungan na matagal ko nang hinihintay. Madam, nandyan na sila, bulong ni Sarah. Ang media ay nasa labas na rin, handang kunin ang bawat sandali ng inyong huling hakbang. Bumukas ang pinto at pumasok si Luis, kasunod si Anton. Nakita ko ang pamumutla ni Luis. Ang kanyang mga mata ay ligaw na tumitingin sa paligid. Pilit na humahanap ng butas para makatakas. Hawak pa rin ni Anton ang locket, ngunit ang kanyang mukha ay hindi nakakikitaan ng pagdududa. Sa halip, may isang matigas na determinasyon sa kanyang mga mata na kamukhang-kamukha ng sa akin. Ann, huwag mong ituloy ito sa harap ng anak natin. Pakiusap ni Luis. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Gusto mong hiyain ako sa harap ng buong mundo? Pagkatapos ng lahat? Hindi kita hinihiya, Luis. Tugon ko habang dahan-dahang nauupo sa gitna ng mesa. Inilalagay ko lang ang presyo sa tunay mong halaga. At huwag mong gamitin ang anak ko para itago ang iyong bahag na buntot. Tumayo si Anton at inilapag ang locket sa ibabaw ng mesa. Mama, pinakinggan ko ang recording. Sabi ng lalaking yon, ang locket na ito ang magpapatunay na wala kang karapatan sa akin. Pero ang narinig ko ay ang boses ng isang amang humihingi ng tawad sa'yo bago siya mamatay dahil alam niyang ang anak niya, si Luis, ay isang walang kwentang tao. Nanigas si Luis. Ang kanyang huling alas, ang recording na akala niya ay magliligtas sa kanya, ay naging sandata palaban sa kanya. Ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa anumang kasinungalingan. Ngayon, Luis, sabi ko habang inilalabas ang huling dokumento ng takeover, narito ang kontrata. Dahil sa lahat ng utang mo, sa mga kasong tax evasion, at sa pagnanakaw na ginawa mo sa sarili mong kumpanya, ang L&R Construction ay wala ng halaga. Ito ay isang bangkay na hinihintay na lang na ilibing. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Luis. Ang kanyang boses ay halos pabulong na lang. I am buying your soul for 1 peso, Luis. Malamig kong pahayag. Pirmahan mo ang dokumentong ito na nagsasabing ibinibigay mo ang lahat ng iyong shares, ang lahat ng iyong natitirang ari-arian at ang iyong karapatan sa pangalan ng kumpanya sa AN International sa halagang 1 piso. Gawin mo ito at hindi ko itutuloy ang mga kasong isinampa ko laban sa iyo at sa iyong ina. Magkakaroon ka ng pagkakataong mabuhay sa kalsada. 1 piso? Nababaliw ka na ba? Sigaw ni Luis. Tumatayo siya at pilit na hinahampas ang mesa. Pirma o kulungan? Hamon ko. Pumili ka, Luis. Sa labas ng pintong yan, naghihintay ang mga pulis para dalhin ka sa krem. At sa loob ng kulungan, maniwala ka, mas masakit ang mararanasan mo kaysa sa pagkawala ng yaman mo. Nanginginig ang mga kamay ni Luis habang kinukuha niya ang panulat. Tumingin siya kay Anton,
naghihintay ng kahit kaanting awa, ngunit tinalikuran siya ng sarili niyang dugo. Sa isang mabilis at desperadong galaw, nilagdaan niya ang papel. Ang bawat kaskas ng panulat ay tila huling hininga ng kanyang kapangyarihan. Kinuha ko ang dokumento at iniabot kay Sarah. "It's done. Take him out." Tumayo ako at kumuha ng isang pisong barya mula sa aking bulsa. Lumapit ako kay Luis, na ngayon ay nakayuko na lang at umiiyak sa sahig. Dahan-dahan kong inihagis ang barya sa kanyang paanan. Ang tunog ng pagtama ng metal sa sahig ay umalingaw-ngaw sa tahimik na boardroom. "Yan ang kabayaran sa 15 taon ng aking pagdurusa, Luis," sabi ko. "1 piso para sa isang lalaking walang dangal. Kunin mo yan. Yan na ang huling bagay na makukuha mo mula sa akin." Bumukas ang mga pinto ng boardroom at pumasok ang mga reporter. Ang mga flash ng camera ay tumama sa nakaluhod na si Luis, kinukuha ang bawat anggulo ng kanyang kahihiyan. Ang balita ay mabilis nakakalat sa buong bansa. Ang hari ng L&R Construction ay bumagsak na at ang reynang pinalayas niya noon ang siyang nagpabagsak sa kanya. "Mama, tara na!" aya ni Anton habang hinahawakan ang aking kamay. "Wala na tayong dapat gawin dito." Naglakad kami palabas ng gusali. Hindi nililingon ang mga sigaw ng media o ang pagmamakaawa ni Luis. Paglabas namin, nakita ko ang logo ng L&R na tuluyan ng naibaba at nakahandusay sa lupa, parang isang basura na wala ng silbi. "Sarah?" tawag ko habang papasok sa aming sasakyan. "Ihanda ang donasyon para sa orphanage. Gusto kong gamitin ang pangalan ng aking mga magulang. Ang kumpanyang ito ay bubuhayin natin sa ilalim ng bagong pangalan, The Phoenix Heights." Sa loob ng sasakyan, naramdaman ko ang isang matinding gaan sa aking dibdib. Ang bigat na dinala ko sa loob ng labin, 5 taon ay tuluyan ng naglaho. Ngunit habang papalayo kami, nakita ko sa side mirror ang misteryosong lalaki, si Mr. Cheng, na nakatayo sa tapat ng gusali. Itinaas niya ang kanyang sombrero bilang pagbati. "Madam, tapos na ang laban," sabi ni Sarah. "Hindi pa, Sarah," sagot ko habang nakatingin sa malawak na kalangitan. Ang paglilinis sa kalat ng nakaraan ay tapos na. Ngayon magsisimula na ang tunay na buhay. Biglang tumunog ang aking telepono. Isang mensahe mula sa ospital. "Madam Ann, pumanaw na po si Doña Remedios, kanina lamang 10 minuto ang nakalilipas. Ang huling salitang binanggit niya ay ang pangalan niyo." Napasandal ako sa upuan. Ang huling anino ng aking nakaraan ay tuluyan ng pumanaw. Wala nang galit, wala nang pot. Tanging ang malamig na kapayapaan na lamang ang natira. Ang sikat ng araw sa dalampasigan ng Bataan ay tila isang mainit na yakap na nagpapatahimik sa aking kalooban. Nakatayo ako sa beranda ng aming bagong rest house, malayo sa ingay at usok ng Maynila. Wala na ang suot kong mabibigat na business suit at matutulis na sapatos. Ngayon, suot ko ay isang payak na puting bestido na sumasabay sa ihip ng preskong hangin. "Mama, ready na ang lahat para sa opening ng foundation bukas," tawag ni Anton. Nakatayo siya sa di kalayuan, hawak ang kanyang laptop. Ang kanyang mukha ay maliwanag, malayo sa kaba, at lungkot na nakita ko sa kanya sa ospital noon. Lumapit ako sa kanya at hinaplos ang kanyang buhok. "Salamat, Anton. Ang Ann International Foundation for Empowered Women ay hindi lang para sa akin. Ito ay para sa bawat babaeng nakaranas ng ulan at nakalimutang may araw pa na sisikat." "Mama, may tanong ako." Sumeryoso ang kanyang muka. "Napatawad mo na ba si Papa? O kahit si Lola?" Tumingin ako sa malawak na asul na dagat. Ang mga alon ay dahan-dahang humahalik sa buhanginan, isang paulit-ulit na siklo ng pagdating at pag-alis. Ang pagpapatawad, Anton, ay hindi laging nangangahulugan ng pagtanggap muli sa mga taong nanakit sa atin. Mahinahon kong sagot sa wikang Taglish. "I have forgiven them, not because they deserve it, but because I deserve peace." Ang puot ay isang mabigat na bagahe na ayoko nang dalhin sa bagong buhay na ito. Luis is now a stranger to me. Ang kanyang alaala ay parang isang lumang barya na nawala na ng halaga. Pinalita sa akin ni Sarah kahapon na si Luis ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang kargador sa pantalan.
malayo sa karangyaan na dati niyang ipinagmamalaki. Wala akong naramdamang tuwa, ngunit wala rin akong naramdamang awa. Yon ang bunga ng kanyang sariling mga desisyon. Ang karma ay hindi isang parusa mula sa langit, kundi isang salamin ng ating sariling mga gawa. The best revenge is not to be like them, Anton. Dagdag ko pa. Ang rurok ng aking paghihiganti ay hindi ang pagbagsak nila, kundi ang katotohanang masaya ako ngayon nang wala sila. Inabot ni Anton ang aking kamay at sabay kaming tumingin sa abot-tanaw. Sa dulo ng dagat, ang langit at tubig ay tila nagiging isa. Wala na ang galit, wala na ang put. Tanging ang matamis na lasa ng kalayaan ang nananatili sa aking labi. Kinuha ko ang huling pisong barya na itinago ko mula sa kumpanya ni Luis. Hindi ito simbolo ng put, kundi isang paalala ng aking pinagmulan. Inihagis ko ito sa malalim na dagat. Pinanoon ko ang paglubog nito hanggang sa tuluyan na itong mawala sa ilalim ng asul na tubig. Sa gabing ito, ang reyna ng mga abo ay tapos na sa pagsunog ng nakaraan. Ngayon, ako na ang apoy na nagbibigay liwanag sa hinaharap. Ang aking kwento ay hindi nagtatapos sa paghihigante, kundi sa muling pagkabuo ng aking sarili. Huminga ako ng malalim, dinadamnam ang bawat patak ng kaligayahan. Ako si Ann, isang babaeng winasak ng pag-ibig, ngunit muling binuo ng kanyang sariling lakas. At sa wakas, malaya na ako.